kahit na raw maging bacon o mahina na ang kapit ng brief ng underwear. Oho, totoo po yan. Kahit maging bacon o mahina na ang kapit o sira-sira na nga ang brief nitong si Lucas, todo pa rin daw ito sa pagbili ng pyesa ng motor. At ang pinakakinaiinisan ng asawa niyang si Marie ay ang mister niyang todo kung uminom din ng alak. Sa tindi nga raw ng pagkahilig sa alak, madalas pang inaabot ng 12 oras. Aba, kalahating araw nagiinom. Pero ang depensa naman itong si Lucas, libre naman daw yun ng mga katropa niya at hindi naman daw siya naglalabas ng pera. Yan ang sumbong sa atin ni Marie. Kaya kausapin na natin, parehas po silang taga Laguna, natural, mag-asawa. Ayan, itong si Marie na 26 years old. Marie, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Marie, lilinawin ko lang ha. Totoo ba yung sinabi mo na kahit na bacon, sira-sira na, wala ng kapit, yung garter ng brief ni Lucas, ay ganun talaga siyang gumastos sa luho niya sa motor? Opo, Kuya Poy, kahit po na sabihin niya lang po na para naman daw po yun sa motor. Para sa motor. Meron na ba kayong anak, Marie? Opo, meron po, 3. 3 na, may nag-aaral na. Opo, meron na po, 2. Oo. Ano bang trabaho at pinagkakaabalahan mo naman, Marie? Ano lang po, sa bahay po, nag-aalaga po ng mga anak. Oo. May pinagkakakitaan ka o wala? Ano po, minsan po, nagpo-promote ng mga product. Ayan, pero ang pinakapinanggagalingan ng panggastos ninyo ay si Lucas. Opo, yung asawa ko po. Kaya napapareklamo ka na nga na inuuna pa yung motor. Pero sandali, ano bang trabaho ni Lucas? Baka naman kasi professional baka professional na karerista halimbawa. Hindi ba? Ano po siya? Electrician po. Electrician. Pero ayos ng motor. Inaayos yung maayos na motor. Ano po yun? Bali, naka-sidecar na po ngayon. Tricycle na po. Tricycle na Opo. yung motor. Opo. At Kung yun- ano pong ino-order niya, gano'n. At yung tricycle na yun, nagagamit naman ba sa hanap buhay? Opo, after ng trabaho po, nag-ano po siya, nabiyahe. Nakapagbiyahe. Iyan yung anong tawag mo dyan, may prangkisa yung tricycle. Opo, kompleto po. Kompleto naman. Linawin lang din natin dahil baka delikado rin. Para sa kanya, ayos ka nga ng ayos ng motor. Ginagastusan mo yung tricycle ninyo, pero may impound yan kapag nahuli naman na wala palang papeles. Pero sabi mo nga, kumpleto. Ibig sabihin, ito ba yung mga pormado ng mga tricycle na nakikita natin? Opo, nakailang palit na po siya. Tapos pag may nakita po siyang ito po, bago lang po yung niya ngayon, kaya na-excite siya mag-order, gano'n. Anong bago? Yung pinaka-single ng motor? Inaano niya yung yung bilog na nilalagay po sa gulong. Yung mugs? Ganon, tapos, opo, yun yung mag. Naka-mugs. Tapos ilaw, pinapalitan niya. Pinalitan ng Ano po ilaw pinalitan ng mugs yung ilaw? Hindi po, hindi. Okay. sa sidecar po. Yun nga. Nag-ano po siya ng ilaw. Naglalagay po. Parang maaga ang dating ng Pasko. Doon sa sa tricycle ninyo. Pero para sa visibility, para makita ka naman sa kalsada, maganda rin na may mga ilaw, 'di ba? Pero kapag sobra-sobra naman at hindi naman na kailangan, ayun na. 'Yun na ang problema. Pero sige na, sa kabilang linya naman natin si Lucas. Tanungin nga natin, baka ngayon lang siya na-excite diyan. Bigyan naman natin siya ng pagkakataon. Lucas, magandang tanghali sa iyo. Lucas? Ay, opo. Lucas, magandang tanghali. Nasaan ka ngayon? Nasa trabaho ka ba? Electrician ka daw? Opo. Sumasideline po ako ngayon dito sa aking trabaho po. Pero break time naman, ano? Opo. Okay. Dala mo ba yung maganda mong tricycle? Balita ko excited na excited ka raw. Sabi ng asawa mong si Marie.
Opo, hindi na nga po ako nauwi eh. Mhm. Nakabiyahe. Gusto mo na, diyan ka na rin natutulog ba sa motor? Minsan no, Naku po. Oo, dahil gaano na ba kabago yan? Ilang linggo na, ilang buwan na? ano pa lang magdadalawang linggo pa lang Ah, bago-bago pa nga, di iba pa yung amoy niyan. Opo, amoy bago pa. Amoy bago pa talaga, no? Pero bakit naman kasi ganun, Lucas? Ang sabi nitong si Marie, umaabot na sa punto na yung underwear mo, yung brief mo, nagbe-bacon na, sira-sira na, wala nang kapit yung garter. Bakit? Pinapantayan mo ba si Marie? Dahil si Marie ay araw-gabi, walang... Ganun ba yon, Lucas? Hindi. Hindi Oo. po, sir. Hindi naman. Baka kasi okay lang sa'yo. Kuya Poy, okay lang sa akin na, maluwag na yung underwear ko dahil yung asawa ko naman si Marie, na araw-gabi, walang. Hindi naman, okay. Pero Hindi sige, naman, sir. katitipid-tipid mo nga, napupunta naman daw yung budget ninyo doon sa pagpapaka-improve mo doon sa motor ninyo. So na-excite ka lang. Pero sabi ko nga kanina, no, yung mga dinadagdag mong mga accessories, kung kailangan naman para sa visibility nung sasakyan ninyo. At syempre naiintindihan natin mga nagsasasakyan yan, na meron ka lang gustong ilagay pero not necessarily nakukuha yung budget dahil 3 na ang anak ninyo. Lucas, kumusta ang budget? Baka naman kinakapos para sa mga bata na rin. Okay naman po, nairaraos naman po. Nairaraos pa. Kailan ba titigil ang pag-aayos sa motorsiklo? Maayos naman yan. Sabi mo nga, bago pa. Opo, ano lang po yon, nilagyan ko lang po ng mga konting accessories para maganda tignan sa kalsada. Ayan. Pero alam mo, yung mga ganyan, madaling pigilan ang sarili, di ba? Sa mga pagbili ng mga accessories. Lalo't lalo, meron ka naman mga anak na. Nga lang, nag-iiba ang andar ng isipan natin kapag pumapasok na sa usapan yung pagkahilig sa pag-inom-inom. Dahil yan yung sa tingin ko mas mabigat na gustong isumbong sa atin ni Marie na pwede mo nang tigilan. Umaabot daw ng kalahating araw na nagiinom ka, Lucas. Madalang naman po yon. Gaano kadalang yan? Baka isang beses ko lang nagawa yon. Isang beses, isang araw? O isang beses, isang linggo? Isang beses po sa 2 buwan. Isang beses sa 2 buwan. Sandali, nasa kabilang linya si Marie. Tanungin nga natin, siguraduhin natin, Marie. Hello po, Kuya Poy. Isang beses sa 1 buwan daw magpakalasing itong si Lucas. Totoo ba yun? Ano po, isang beses lang naman po nangyari yun. Isang beses Yun po lang yung pagkahaba-haba ng pag-inom niya. Opo. Okay. Pero sumusundot-sundot pa rin ba sa ibang mga araw? Opo. Iyon. Mga ilang oras yun. Pero yung... hindi naman na po siya natagal. Hindi matagal, pero lasing pa rin. Opo, pag-uwi. Nagmomotor pa rin pag-uwi. Ano po, tricycle po. Opo. Oo nga, yung tricycle niya, nagmamaneho pa rin. Pagka na po siya, kapag kalasing na po, hindi na po siya nabiyahe. Hindi na. Okay, Opo. sumasakay na lang rin. Opo, pauwi. Okay, pero as much as possible, yun yung gusto mong matigilan din nitong si Lucas. Tama? Opo, yung pag-inom-inom po sa labas. Ayan. Papaano kapag inimbitan niya naman yung mga tropa dyan sa inyo, welcome ba naman sila? Opo, okay naman po. Pero po siyang katrabaho namin minsan, dito po sila, gano'n. Oo, kaso sayang din naman kasi yung pera, di ba? Sayang yung Opo. gastusin kung madadalas. Lucas, alam mo, medyo absuelto ka doon sa sinabi ni Mariha na hindi naman daw, hindi naman nga raw madalas yung pag-inom mo ng sobrang tagal. Nga lang, umiinom ka pa rin. 'Di ba? At ang sinasabi mo, libre naman daw yun. Oo, libre naman po. Libre naman yon, pero hindi ka naman Hindi talaga... naman po ako gumagasto sa alak. Hindi gumagastos. Okay, pero
madali kang madali kang mahila, madali kang makawayan, mahina rin yung pamigil mo. Oh, pagka Hindi. kinakawayan ka. Pero sa ngayon naman po, hindi na po ganun. Mm. Inuuna ko na po yung para sa pamilya. Akala ko, inuuna ko ho yung para sa tricycle kung bago. Para sa pamilya. Sigurado yan, ha? Sigurado yan. Pero kasi ganito yan, Lucas, kung magtutuloy-tuloy yung pagkahilig mo nga sa pag-inom-inom, hindi naman sa pinakikialaman ko. Okay lang na excited tayo. Meron tayong bagong sasakyan, source of income, 'di ba, na ginagastusan, pinagaganda at pinipersonalize. Yan yung gusto natin eh. Pagka nakita mo yung tricycle, uy, kay Lucas to, ang ganda. 'Di ba? Iba 'yun eh. Kapag ka nakita ng mga kakilala mo, okay na 'yon. Dapat meron tayong limit, sabi ko nga, meron na tayong pamilya, meron tayong responsibilidad. Nga lang, kahit yung mga libre naman na pag-inom-inom ng alak, sinasabi ko sa iyo, masarap ang libre sa pag-inom ng alak. Nga lang, kapag ka siningil tayo ng katawan natin 'yan, doon lalabas ang pera natin. Okay? At nasan kaya yung mga nanlilibre sa'yo kapag wag naman sana dumating yung panahon na magkasakit ka na rin. Yun ang concern na nakikita ko nitong si Marie, Lucas. Ilang taon na yung mga anak mo, pare? Isang 7 years old po, isang 5 years old, saka po 2 years old. Ang babata pa. Ang babata pa niyan. 'Di ba? Meron pang naggagatas. Magkano gatas ngayon? Breastfed silang lahat. Breastfeed po. Ano? Breastfeed po. Breastfeeding, ganyan. Breastfed. Kay Marie nanggagaling ang mabuti, nakakatipid na, mas malusog pa. Ayan, pero kung yung budget mapupunta kay Marie, ay mas magiging malusog pa yung yung mga anak ninyo. So sa ngayon, itong agam-agam ni Marie sa pagkahilig mo sa paggasto, sa mga piyesa mo sa motorsiklo, sa tricycle mo, at doon sa pag-inom-inom mo, ano ba maipapangako mo, Lucas, kay Marie para hindi siya nag-aano? Kasi sayang, pwede pa lang yung budget na nilalagay mo sa mga accessories, di bigay mo kay Marie para parehas kayong kumikita ng kwarta. Diba? Bawasan ko na po yung pag-order sa Shopee. Ayan, sandali. Eto, mag-usap na kayo, Lucas and Marie, kung papaano pa mas pagagandahin, 'di ba, ang relasyon ninyo. Ito na ang pagkakataon ninyo. Sige, Marie, Lucas, usap kayo. Andito lang si Kuya Poy. Dito lang ako sa tabi. Ang sweet nyo naman mag-usap. Ang tahimik. Lucas, kausapin mo si Marie, narinig ka niya. Sige. Babe, pasensya ka na sa mga pag-gastos ko. Hindi ko na uulitin. Babe. Ay, Marie. Anong masasagot mo ron? Marie? Hello? Marie. Narinig mo ba yung sinabi ni Lucas? Hello po? Marie, narinig mo yung sinabi ni Lucas, ni Mister? Opo. Pasensya ka na raw, hindi na raw uulitin. Okay naman po. Naintindihan ko naman po kasi bago lang yung tricycle niya, na-excite pa siya. Kaya nag-order siya. Yan. Naisasakay ka ba rin sa tricycle? Ha? Naisasakay ka ba, Marie? Hello po? Marie, naisasakay ka ba doon sa magandang tricycle ni Lucas? Opo. Kasi nga maganda at bago yung tricycle. Lucas, siguraduhin mong si Marie at yung pamilya mo ang sinasakay, ha? Baka may ibang bumaback-ride dyan. Yung sakay ng sakay, di naman nagbabayad. Baka problema lang iakyat niyan sa pamilya ninyo. Huwag mo masyadong papugiin yung tricycle. Baka may ma-inlove sa tricycle kung hindi man sa'yo. Ha?
Okay? Opo. Oo, Okay alam mo, po. pagka may pamilya na tayo, yung porma, mapagbigyan natin ng konti yung porma, masabing natin na akin talaga tong sasakyan na to, tong property na to, okay na yun. Oh, wag na yung maka-attract pa ng ano ba, kung sino pa ma-attract niyan eh. Oh, naku po, malaking problema yan, Lucas. Opo. Oh, tricycle yan. Expose na expose kung sino yung madalas na sumasakay dyan. Tama nga? Okay. Yari. Sige. O ano ba ang inyong heart decision? Ano ang pipiliin ninyo sa mga letrang H-E-A-R-T? Marie? Lucas? Hello. Si, Hello po, Kuya Poy. Oo. Ano ang heart decision ninyo? Anong pipiliin? H, half and half. E, i-evaluate. O parang letter A, na approve naman. O, nagkaintindihan na. Ayan, at ang letter R, re-reject. Or T, try again. Ano ang letra sa heart na yan ang pipiliin ninyong dalawa? Approve po, Kuya Poy. Approve na approve. Ayan. Alam mo, itong si Marie, para napag-usapan natin yung breastfeeding kanina, parang umiyak Opo. yung bata, umungot eh, no? Oo, parang, yung 2 years old mo, ayan na ba? Nakasalampak na dyan? Opo. Nagutom na si baby, sinasabi na eh. Kaya medyo distracted na itong si Marie eh. Ayan, pero maraming salamat sa inyong dalawa ha, Marie and Lucas. maraming salamat din po. Lucas, sipagan palalo sa pagtatrabaho, ibig sabihin, dalawa yung pinanggagalingan ng pinagkakakitaan mo, yung pagiging electrician, tsaka yung meron kang pambiyahe na motor. Opo. O yan, maging wais ha sa mga gastusin. Habang malakas, sigihan ang sigihan para sa pamilya natin. Okay? Hindi yung para sa mga pansarili natin na mga kagustuhan. Pwede naman mapagbigyan paminsan-minsan yung sarili natin. Huwag natin pagdadamutan. Pero syempre, unahin. Pagka nag-asawa na tayo, ang priority, pamilya. Pangalawa, pamilya pa rin. Ayan, pero unang-una, yung Panginoon. Ganoon yon, bago yung sarili natin. Ha? Okay? Opo, opo. Sige. Enjoy. Uy, ingat sa pag-tricycle mo, ha? Ayan. At sa trabaho mo bilang electrician, delikado rin yan. Kompleto Opo. ka ba sa mga sa mga safety gears na sinusuot kapag nag-electrician ka? Kompleto naman po. Yung gloves mo, ano ba, meron ba kayong hard hat? Required din kayo, yung mga ganyan? Sa ano lang naman po sa akin, yung sa mga subdivision lang, yung sa mga house, lang. Hindi na po kailangan. Pero yung yung mga panghawak-hawak mo ng mga kable, ingat pare ha. Opo. Okay. Maraming salamat sa inyo, Lucas and Marie.